Si Maria Fernanda Quezada ay pinanganak noong June 18, 1994 sa bayan ng La Garita, Alajuela Province sa Costa Rica. Nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ilang taon nang nagpapagamot ang ina ni Maria dahil sa infertility. Katunayan ay nawala na ng pag-asa ang kanyang ina dahil sinabi sa kanya ng kanyang doktor na wala na talagang pag-asa na siya ay mabubuntis. Ngunit sa kabila noon ay himalang nabuntis ito. Kaya masasabing malaking miracle ang pagkapanganak kay Maria. Pinuno siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Napaka-overprotective din nila kay Maria at ibinibigay nila ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ngunit habang lumalaki, si Maria ay napagtanto niya na mas masaya sana kung meron pa siyang mga kapatid. Pangarap talaga niya ang magkaroon ng malaking pamilya. Ngunit dahil sa kalagayan ng kanyang ina ay hindi natupad ang gusto ni Maria na magkaroon ng mga kapatid. Dahil doon ay nangarap na lang si Maria na balang araw ay magkakaroon siya ng maraming anak at masayang pamilya. Nagtrabaho ng mabuti ang mga magulang ni Maria para mapag-aral siya sa magandang paaralan. Gusto nila na makapagtapos si Maria at matupad niya ang lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Sila ay nakatira sa malaking bahay at nagkaroon ng pagkakataon si Maria na makapag-aral ng music at dumalo sa art school. Napakamasayahin, palakaibigan, mabait at maawain si Maria. Sa edad na 18 ay nagkaroon ng boyfriend si Maria sa lalaki na nakilala niya sa paaralan. Mukha namang mabait, mapagmahal at maaasahan ang lalaki. Ngunit nagbago ang lahat nung sinabi niya na siya ay buntis. Halos magkaedad lang silang dalawa kaya hindi pa handa ang lalaki na magkaroon ng anak at pamilya. Kaya inutusan niya si Maria na ipalaglag ang bata. At nung tumanggi si Maria ay agad na nakipaghiwalay ang lalaki sa kanya. Sobrang nawasak si Maria, ngunit umaasa siya na kapag naipanganak niya ang bata ay baka magbago pang isip ng lalaki at balikan siya. Pero sa mga oras na yon ay mayroon na palang bagong girlfriend ang lalaki at wala itong pakialam sa kanyang anak. Noong nanganak na si Maria, ang kanyang mga magulang at auntie ang tumulong sa kanya sa pinansyal. Alam ni Maria na hindi sa lahat ng oras ay aasa na lamang siya sa suporta ng kanyang mga magulang. Kailangan din niyang gumawa ng paraan para mabuhay niya ang kanyang anak. Kalaunan ay nakahanap siya ng online lesson sa paggawa ng sabon at kandila. Dahil napaka-creative din ni Maria kaya nalibang siya sa ganong bagay at nakitaan niya ito ng malaking potensyal. Binuhos ni Maria ang oras sa paggawa ng sariling sabon at kandila at ibinenta niya yon sa online. Naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Dumami din ang kanyang mga followers sa kanyang social media at mas dumami ang kanyang mga orders. Pangarap ni Maria na makapag-ipon para makapagbukas siya ng sarili niyang shop balang araw. Dagdag pa sa kanyang pagbebenta ay nagsimula na rin si Maria na magturo ng paggawa ng sabon sa online. Kaya nagkaroon siya ng magandang kita. Kahit na naging matagumpay na si Maria sa kanyang negosyo at pagtuturo ay gusto pa rin niya na magkaroon ng lalaki na magmamahal sa kanya at tatanggap sa kanyang anak. Fall ng 2017, pumunta sa syudad si Maria para bumili ng kanyang supplies para sa paggawa ng sabon at kandila. Habang siya ay namimili ay nilapitan siya ng lalaki na nagngangalang Esteban Rovira Vargas. Ayon kay Esteban, sobrang nagandahan siya kay Maria, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili na lapitan ito at ipakilala ang sarili. Mukha namang magalang at totoo ang ipinapakita ni Esteban, kaya nakuha niya ang tiwala ni Maria. Pumayag si Maria na maglakad-lakad kasama si Esteban at uminom ng kape. Pagkatapos noon ay binigay ni Maria ang kanyang phone number kay Esteban at doon na nagsimula ang di inaasahan nilang relasyon. Si Esteban ay 12 years na mas matanda kaysa kay Maria, ngunit hindi yun naging hadlang sa masayang relasyon nila. Unang pagkikita pa lang nila ay na-inlove na kaagad si Maria kay Esteban kaya naging palaisipan yon sa kanyang pamilya kung ano bang nakita niya kay Esteban na agad siyang na-inlove. Katunayan si Esteban ay kabaliktaran ni Maria. Siya ay malupit, bastos, nagmumura at marami pa itong masamang ugali. Hindi rin niya sinasabi kay Maria ang kanyang mga nakaraan. Wala siyang trabaho ngunit may ipon naman siyang pera na ayon sa iba ay nagmula sa hindi magandang paraan. May baril din si Esteban na nakatago sa glove compartment ng kanyang lumang pickup truck. Katunayan nung nalaman ni Maria na may baril si Esteban ay naisip kaagad niya
na baka miyembro ng isang sindikato ang kanyang boyfriend. Ngunit takot siyang tanungin ng direkta si Esteban. Wala rin siyang alam tungkol sa mga nakaraang relasyon ni Esteban. Mga 4 na buwan ng kanilang relasyon ay nagdesisyon si Maria na ipakilala si Esteban sa kanyang pamilya. Kinakabahan pa si Maria sa mga oras na yon sa maaring maging reaksyon ng kanyang mga magulang. Ngunit nung pinakilala na niya si Esteban ay laking gulat nila sa inasal ng lalaki. Wala itong galang, bastos at agad siyang nagagalit pag may mga tanong ang mga magulang ni Maria na hindi niya nagugustuhan. Natakot ang mga magulang ni Maria at pagkaalis ni Esteban ay agad nila inudyok si Maria na agad itong makipaghiwalay sa lalaki dahil natatakot sila sa kaligtasan ng kanilang anak. Ngunit hindi lang na-inlove si Maria, nabulag na din siya sa pagmamahal niya kay Esteban. Kaya tumanggi siya sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na makipaghiwalay. Naniniwala si Maria ng pagmamahal niya kay Esteban, pag-aalaga at suportang siyang magpapabago sa lalaki. Naniniwala siya na magiging mabuting mister si Esteban. Tatanggapin at mamahalin ng kanyang anak at magiging mabuting ama din ito sa magiging anak nila. Makalipas ang ilang linggo nung pinakilala ni Maria si Esteban sa kanyang pamilya, ay nagdesisyon naman si Esteban na ipakilala si Maria sa kanyang pamilya. Inimbitahan niya si Maria na maghapunan sa kanilang bahay. Ngunit naging parang bangungot yon kay Maria dahil ang pamilya ni Esteban ay kaugali din niya. Mainitin ang mga ulo, agresibo, mga arogante, nagmumura, halos nagsisigawan kung nag-uusap at konting argumento lamang ay nag-aaway-away na sila. Hindi rin nagustuhan ni Maria ang mga komento nila sa kanya. Katunayan ay pinagkukumpara pa siya sa dating mga girlfriend ni Esteban. Halata na ayaw nila kay Maria dahil meron na itong anak at hindi man lang nila maitago ang kanilang reaksyon. Pinipigil lang ni Maria ang kanyang sarili. Gusto na niyang umalis at umiyak dahil sa mga masasakit na salita ng mga pamilya ni Esteban. Pagka-uwi ni Maria ay hindi niya napigil ang sarili na umiyak sa harap ng kanyang mga magulang at ikinuwento ang lahat na nangyari sa bahay nila Esteban. Kinumbinsi ulit siya ng kanyang mga magulang na makipaghiwalay na kay Esteban at lumayo na ng tuluyan sa lalaki at sa kanyang pamilya. Ngunit nananatiling matigas ang ulo ni Maria at naniniwala pa rin siya na magiging maayos din ang lahat, lalo na at mabait naman si Esteban pag siya ang kasama. December 2018 ay masayang ibinalita ni Maria kay Esteban na siya ay buntis. Hindi ganoon kamasaya si Esteban sa narinig, pero nagdesisyon siya na yun na ang tamang panahon na gawin na nilang opisyal ang kanilang relasyon. Sila ay nagpakasal noong April 6, 2019 noong 4 na buwan nang buntis si Maria. Pagkatapos ng kanilang kasal ay lumipat sila sa maliit na bahay na pagmamay-ari ni Esteban. Ngunit sa unang araw pa lang ng kanilang pagsasama ay nagsimula ng ipakita ni Esteban ang totoo niyang ugali. Hindi niya mapigil ang kanyang sarili pag nagagalit at nagwawala ito kahit na wala namang rason. Walang alinlangan niyang sinasaktan at madalas na iniinsulto si Maria sa tuwing siya ay galit. Naging routine na yon sa kanilang bahay at ang lahat ng yon ay nasaksihan ng 5 taon na anak ni Maria. Tiniis lahat yon ni Maria sa loob ng ilang buwan at itinago sa lahat. Iniiwasan din niyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang para hindi nila makita ang mga pasa sa kanyang mukha at katawan. Sumusuot siya ng mga long sleeves para maitago ang mga pasa at gumagamit ng makeup para maitago ang pasa sa kanyang mukha at para maiwasan ang papansin ng kanilang mga kapitbahay. Pero nagsimula ng kabahan si Maria sa buhay ng anak sa kanyang sinapupunan at nag-aalala din siya sa magiging epekto nito sa kanyang unang anak na lalaki. Pero umaasa pa din si Maria na kapag nanganak na siya ay magbabago pa si Esteban. Katunayan si Maria pa ang sinisisi ni Esteban kung bakit siya nagiging ganyan sa kanya. At madalas niyang sinasabi kay Maria na maswerte siya dahil tanggap niya ito at pinakasalan kahit na may anak na siya sa ibang lalaki. Minanipula niya ang emosyon ni Maria dahil alam niya na hindi siya nito kayang iwan. At alam niya kung paano takutin at pasunurin si Maria sa lahat ng kanyang gusto. Sa puntong yon ay mas takot na si Maria na iwanan pa ni Esteban, lalo na at 2 na ang kanyang anak. Pero bago manganak si Maria at matapos siyang saktan ulit ni Esteban, ay agad na itong nag-impake ng kanyang mga gamit. Binitbit ang anak at tumakas papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Gulat na gulat sila nung nakita si Maria. Dahil puno ng pasa ang kanyang katawan, kaya hinimok nila ito na mag-report na sa mga pulis, ngunit tumanggi si Maria. Noong August 11, 2019, ipinanganak ni Maria ang anak nila na lalaki ni Esteban.
Agad niyang tinawagan si Esteban para ipaalam sa asawa na siya ay nanganak na. Sobrang masaya si Esteban nung nakita na niya ang kanilang anak. Lumuhod pa siya tumingi ng tawad kay Maria at nagmamakaawa na bumalik ng asawa sa kanilang bahay. Nangako din siya na magbabago na ang lahat. Naniwala naman si Maria kay Esteban. Doon na siya dumiretso sa bahay ni Esteban pagkalabas niya ng hospital. Nagulat ang mga magulang ni Maria sa kanyang desisyon. Ngunit hindi na nila mapigil pa si Maria at nagdulot pa yon ng malaking argumento sa pagitan nila. Sinabi pa ni Maria na kung papipiliin siya ay mas pipiliin niya si Esteban. Kaya wala na silang nagawa kundi tanggapin na lamang ang desisyon ng kanilang anak. Sa mga unang buwan ay binuhos ni Esteban ang lahat ng kanyang oras kay Maria at sa kanilang anak. Inalagaan niya ng mabuti ang kanyang mag-ina. Pinuno ng pagmamahal at siya na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ngunit nag-iba naman ang pakikitungo niya sa unang anak ni Maria. Hindi niya sinasaktan ang bata, pero halata na ayaw niya itong makausap. Kalaunan ay nakahanap na ng trabaho si Esteban at makikitang ginagawa niyang lahat para sa kanyang pamilya. Walang mapaglagyan ang saya na naramdaman ni Maria noong mga panahong yon, dahil paunti-unti nang natutupad ang kanyang mga pinapangarap. Katunayan kahit ang pamilya ni Maria ay nagbago na rin ang tingin kay Esteban at naniniwala din sila na tuluyan ng magbabago ang lalaki. Tumagal ang masayang pagsasama nila ni Maria ng 1 taon. Ngunit pagkatapos ng first birthday ng kanilang anak ay parang sumabog si Esteban. Ang lahat ng kanyang galit, pagtitimpi at kalupitan na matagal na niyang itinatago ay inilabas niya ulit. Brutal na sinaktan niya si Maria. Nabali pang ilang ribs ni Maria at halos mabulag ang mata dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasuntok. Dahil sa takot ay tumakas si Maria sa bahay ng kanyang mga magulang. Muli sila nagmakaawa kay Maria na pumunta na sa pulis ngunit tumanggi ito. Makalipas ng ilang araw ay pinuntahan siya ni Esteban, humingi ng tawad at nagmakaawa na bumalik na sa kanilang bahay. At nadala ulit si Maria sa pagmamakaawa ng asawa. Sa makalipas na mga buwan ay paulit-ulit na na-hospital si Maria dahil sa matitinding injuries. Madalas na naririnig ng mga kapitbahay ang kanyang sigaw at minsan pa ay nakikita nila na sinasaktan siya ni Esteban. Pero nagmamakaawa si Maria sa kanila na huwag tumawag ng pulis. Kahit ang mga kapitbahay ay takot din sa maaaring gawin ni Esteban. Hanggang sa dumating ang November 2021. Dahil sa takot sa kanyang buhay at safety ng kanyang mga anak ay nakapagdesisyon na si Maria na tumawag sa mga pulis. Hindi na niya kaya pa ang manirahan kasama si Esteban, kaya lumipat siya sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang 2 anak. Kumuha din siya ng restraining order laban kay Esteban na nagbabawal na lapitan siya at ang mga bata. Ngunit hindi naging hadlang kay Esteban ang restraining order. Araw-araw pa rin ito nag-aantay sa labas ng bahay ng mga magulang ni Maria. Inaantay niya lumabas si Maria para kausapin. Kaya lumalabas lamang si Maria kapag may kasama siya na kamag-anak. Agad na nag-file ng divorce si Maria, kaya naharap ang mag-asawa sa komplikadong proseso ng paghahati-hati ng kanilang mga ari-arian at ang desisyon sa kustodiya ng kanilang anak. Nag-file din siya ng kaso para sa domestic violence na suportado ng mga medical reports na naglalaman ng mga injuries na kanyang natamo, witness statements mula sa mga kapitbahay at mga kamag-anak. Umaasa siya na makakatulong yon para mapunta sa kanya ang buong kustodiya ng kanilang anak. March 3, 2022 sa kabila ng court order, pumunta si Esteban sa bahay ng mga magulang ni Maria. Mukhang kalmado, magalang kumilos at humiling siya na kausapin si Maria. Pinaalis siya ng mga magulang ni Maria ngunit mapilit si Esteban. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Maria at pumayag na makipag-usap ng pribado kay Esteban. Hindi malinaw kung ano ang sinabi niya kay Maria, ngunit pumayag ang babae na pupunta sa kanilang bahay para isettle ang ilang issues. Dinala din niya ang kanilang anak dahil sa sobrang namimiss na daw ni Esteban ang anak. Ayaw pa sanang pumayag ng mga magulang ni Maria na sumama sila kay Esteban, pero tiniyak ni Maria na walang may mangyayaring masama sa kanila. Kinuha niya ang kanilang anak at sumakay sa sasakyan ni Esteban. At yun ang huling pagkakataon na nakita nilang buhay ang nag-iisa nilang anak. Sa sasakyan pa lang ay nag-aaway na sina Maria at Esteban. Sa mga oras na dumating sila sa bahay ay rinig pa ng kanilang mga kapitbahay ang sigaw at pagmumura ni Esteban kay Maria. Nagpatuloy ang sigawan hanggang sa makapasok na sila ng bahay. Hanggang sa nakarinig sila ng malakas na kalabog na parang sinirang mga gamit, binasag na pinggan,
Iyak ng bata at ang malakas na sigaw ni Maria na humihingi ng tulong. Agad na tumawag ang mga kapitbahay sa emergency services at ang lalaki na nakatira sa harap ng bahay nila ay agad na pumunta para tumulong sana. Ngunit biglang bumukas ang pintuan at nakita niya si Esteban na hawak sa kabilang kamay ang anak nila ni Maria. Sa kabilang kamay naman niya ay hawak niya ang duguang kutsilyo. Nagwawala si Esteban at galit na galit ang mukha. Ang mga kapitbahay na gusto sanang tumulong ay umurong dahil sa takot sa buhay ng bata. Pagkalabas ng bahay agad nang sumakay si Esteban sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Pagkarating ng mga pulis ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na si Maria. Naliligo ito sa sarili niyang dugo at makikita ang napakaraming saksak sa kanyang katawan. Kumalat ang dugo sa sahig, pader, sa mga furnitures at umabot pa sa kisame. Indikasyon ng brutal na pag-atake. Ayon sa mga pulis, umabot sa 11 stab wounds ang tinamo ni Maria. Tumamo siya ng maraming saksak sa pang-itaas na bahagi ng kanyang katawan at braso na siyang ginamit niya para protektahan ang kanyang mukha. Tumamo siya ng 3 sugat sa kanyang leeg at balikat, nagpapakita na inatake siya ni Esteban habang nakatalikod. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan ang sasakyan ni Esteban sa kalsada. Sa loob ng sasakyan ay makikita ang mga marka ng dugo at ang kutsilyo na ginamit sa pagsaksak kay Maria. Nagsagawa din ng emergency manhunt ang mga pulis dahil naniniwala sila na sinubukan ni Esteban na lumabas ng border ng Nicaragua kasama ang kanilang anak. Agad na pinakalat ang litrato ni Esteban at ng kanilang anak sa lahat ng border checkpoints at kinagabihan ay nahuli si Esteban. Nagawa pang magpalit ng t-shirt ni Esteban pero hindi siya nakapagpalit ng kanyang pantalon at sapatos. Sinubukan niyang tumakas palabas ng bansa gamit ang ninakaw na sasakyan kasamang kanyang anak ngunit naaresto siya sa passport control. Hindi lumaban si Esteban at agad siyang humiling ng abogado. Ang baril na pagmamayari ni Esteban ay nakita din sa ninakaw na sasakyan. Kinasuhan ng femicide si Esteban. Ang femicide ay krimen laban sa babae dahil sa kanyang gender. Sa mga Latin American country, ang femicide ay isang malaking pagkakasala at ang kaparusahan ay maaaring habang buhay na pagkakakulong. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Esteban. Ang dugo ang kutsilyo na may fingerprint niya, ang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit, ang mga kumpirmasyon ng kapitbahay na maliban sa kanya, anak nila at ni Maria ay wala ng ibang tao pa sa kanilang bahay. Ngunit ang nakawitness sa krimen ay ang 2.5 taong anak lamang nila. Kaya gumawa ng strategy ang mga abogado ni Esteban. Ayon kay Esteban ay inatake siya ni Maria at prinotektahan lamang niya ang kanyang sarili mula sa galit at nagwawala niyang asawa habang hawak ang kutsilyo. Hindi din umano niya matandaan kung paano at ano ang nangyari pagkatapos noon. Nalaman na lamang niya nang tumahimik na ang kanyang asawa. Tinawag pa ng pamilya ni Esteban si Maria na masamang ina, nakakatakot na asawa, laging naghahanap ng gulo at hindi tapat sa kanyang mister. Ginawa nilang lahat para palabasin na si Esteban ang biktima. Ayon pa sa kanyang abogado, napakasakim ng pamilya ni Maria dahil gusto nilang makuha ang lahat ng ari-arian ni Esteban at ipinagbabawal nila na makita ang kanyang anak. Nagumpisa lamang ang trial ni Esteban noong March 2023. Ibig sabihin nagkaroon ng sapat na oras si Esteban at ang kanyang abogado na bumuo ng kapanipaniwalang depensa. Ngunit iba't ibang activist organization na lumaban para sa karapatan ng mga babae ang sumuporta sa pamilya ni Maria. Sinamaan pa ng napakaraming tao na humihiling ng kaparusahan kay Esteban. Ang panganay na anak ni Maria na sa mga oras na yon ay 9 taong gulang pa lamang ay maaari na makapag-testify sa korte ng malupit na pagtrato sa kanyang ina ni Esteban. Ayon sa psychologist, ang anak naman nila ay nagkaroon ng trauma at takot sa tuwing nakakakita siya ng kutsilyo at umiiyak habang sumisigaw na, "Huwag daddy." Nabanggit din ng bata na sinaktan ng kanyang daddy ang kanyang mami at naging pula ang lahat. Ang mga materials na yun ay sinumite sa korte, ngunit hindi na dinala pa ang bata sa courtroom para maiwasan na matroma palalo. Maraming kapitbahay at kamag-anak din ang nagtestify laban kay Esteban. Dagdag pa doon ang pagsampa ni Maria ng kasong domestic violence laban sa kanya. Noong March 15, 2023, napatunayang guilty si Esteban sa pagpatay kay Maria at siya ay sinentensyahan ng 36 years na pagkakakulong sa isang maximum security prison. Napunta naman sa mga magulang ni Maria ang kustodiya ng 2 bata.
Shout out kina Janice Bolos ng France, Helen Gafood ng Hong Kong, Christy Genevieve Montesido, Rosemary Biagtan, Evelyn Aguilo at Jessica Lubitana. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!